Sinagot ng pamunuan ng Department of Finance ang kumakalat na balita sa social media na umano'y may plano ang gobyerno na patawan ng 20% na buwis ang ipon o savings ng publiko. Ayon sa Finance Secretary, wala itong katotohanan at malinaw na ito ay bahagi ng fake news na nagpapalaganap ng takot at kalituhan sa mga mamamayan. Si Creslin Catarong sa report. Mariing pinabulaanan ni Finance Secretary Ralph Recto ang kumakalat na impormasyon sa social media na nagpapalabas na ang gobyerno umano ay magpapataw ng 20% na buwis sa mga ipon o savings ng mamamayan. Sa post-State of the Nation Address discussions na ginanap sa San Juan City nitong Martes, nilinaw ni Recto na ang naturang balita ay fake news at walang basihan sa kasalukuyang pulisya o batas ng pamahalaan. Alam po ninyo, very divisive minsan at maraming fake news sa social media. At noong nakaraang linggo, may lumabas na meme na ang gobyerno daw pinaplano i-tax ang savings ng mamamayan ng 20%. Ibig sabihin, according to that meme, pag ikaw ay naglagay ng pera sa bangko, 20% kukunin ng gobyerno. Wala pong katotohanan yun. Fake news yan. Paglilinaw pa ng kalihim, ang buwis sa interest income mula sa bangko ay hindi bagong patakaran, kundi matagal nang umiiral simula pa noong 1998. Ibinahagi ni Recto na may batas na pinasa ang Kongreso na pinag-usapan sa loob ng 1 hanggang 2 taon at unanimously naprobahan ng parehong House of Representatives at Senado. Ito ang Capital Market Efficiency Promotion Act. Kasabay nito ay nilinaw ng kalihim ang layunin ng naturang bagong batas. Ito ay ang gawing pantay ang buwis sa lahat ng uri ng passive income, hindi ang pagpapataw ng bagong buwis sa ordinaryong mamamayan. Binigyang diin din ng kalihim na hindi ang karaniwang depositor ang maaapektuhan ng reformang ito, kundi ang tinatawag na top 0.4% ng populasyon, ang pinakamayayamang Pilipino na may malalaking long-term savings sa bangko. Ang ginawa lang ng batas na to ay ginawang one rate. Bakit one rate? Para easy to administer. At sino ang tatamaan dyan? 0.4% ng may savings na long-term sa bangko na kung saan yung 0.4% na yan ang pinakamayaman sa ating bansa. Iginit din ng opisyal na mas makatarungan ang sistemang ito ng pagbubuwis at layunin nitong paunlarin ang capital market ng bansa. Binawasan rin aniya ang ilang buwis upang mas hikayatin ang mga Pilipino na matutong mag-invest. Sa halip na matakot, hinikayat ni Recto ang publiko na pag-aralan ang wastong pamumuhunan, lalo na sa malalaking kumpanyang nagbibigay ng dividendo tulad ng Meralco at BDO. Kaya maganda, matuto tayo mga Pilipino mag-invest halimbawa sa mga dambuhalong kumpanya katulad ng Meralco. Kung ikaw naman ay nagbabangko sa BDO, bakit hindi ka mag-invest din sa stocks ng BDO? Pwede kang bumili ng stock ng 5,000 piso halimbawa na kung saan nagbabayad ng dividendo ang BDO, ang puhunan mo lumalaki din pag ikaw ay nag-invest. Para naman sa mga ayaw sumubok sa stock market, iminungkahi ng kalihim ang mga alternatibong paraan ng pamumuhunan kung saan pwedeng pumunta sa SSS, Pag-ibig, mutual funds o unit investment trust fund kung saan may mga tax-free option at gabay mula sa mga bank manager. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creslin Catarong, SMNI News.